Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon ang sinabi ng ating Defense Minister Gibo Teodoro tungkol sa Grand Military Parade ng China noong Pitsa 3 ng September. Ito yung kanilang pagkapanalo daw sa giyera sa Hapon noong World War II. Nanalo daw ang China. Naku na, napakasinungaling. Nanalo sila dahil sa binomba ng Amerikano ang Nagasaki at Hiroshima ng first nuclear bomb. Kaya sumurrender ang mga Hapon. Hindi sumurrender ang Hapon dahil sa inchik. Siyempre, yung mga inchik na yung mga Hapon na naroon sa China ay sumurrender na rin sa mga sundalo ng China kasi nga utos ng emperor na sumurrender na kayo para hindi na tayo bombahin muli ng nuclear bomb ng Amerika. Yun ang katotohanan yan. Ang nagsabi niyan na isang sikat na reporter sa India na si Shalky Parma ang nagsabi na nanalo ang China dahil sa Amerika, dahil sa binumba nga. Ngayon nag-claim ang China na nanalo daw sila kaya merong 88th anniversary ng pagkapanalo daw nila ng giyera no World War II. Nakakatawa naman yan. Saan nyo ba mababasa yan na history? Kaya binara ni Gibo Teodoro, binanata ni Gibo Teodoro na itong ginagawa ng China ay pananakot. Yung pagdi-display nila ng mga malalaking bomba daw na wala namang laman kundi tubig lang, di ba? At buhangin. Ang tinatakot nila ay mga katulad ng mga bansang maliliit katulad ng Vietnam na lumalaban din sa kanila, Pilipinas. At well, yung ibang maliliit na walang imik eh. Ang talagang lumalaban lang sa China, Vietnam ang Pilipinas. Kaya ito na ang balita atin muna pakinggan, courtesy sa atin ng UNTV. Pananakot sa maliliit na bansa. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Grand Military Parade na isinagawa sa Beijing, China nitong Miyerkules, September 3. Paggunita ito sa ika-80 anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at pagsuko ng Japan noong 1945. Bukod kay President Xi Jinping ng China, dinaluhan ito at espesyal na panauhin sina Russian President Vladimir Putin at North Korean Kim Jong-un. Ito mga kababayan, kung tingnan nyo, parang mga superheroes versus the villain, di ba? Di ba yung mga superheroes mayroong mga kalaban? Parang ganun eh. Ang superheroes ay ang Allied Forces. Amerika, kasama na dyan ang Europe, Australia, Canada at iba pang mga bansa. Allied Forces. Ngayon, meron namang kalaban ang kabutihan. Yun ang talagang mga kasamaan na grupo ni Putin. Ano bang ginagawa ni Putin? Binubomba ang mga civilian sa Ukraine. So anong tawag nyo dyan? Komunista din yan, di ba? Kim Jong-un, komunista din. Ano bang palagay nyo sa komunista? Mabuti ba yan? Kaya nasasabi natin na ito yung puwersa ng kasamaan, itong grupo nila si Jinping. Ngayon nagtaka lang ako dyan, bakit nandyan pa rin ang India? Kumakalaban naman ng India sa China, di ba? Sumasali pa rin ng India eh. Pero sa parada, sa parade, hindi na. Itong mga loyalista lang talaga ni Xi Jinping na komunista din, si Putin at Kim Jong-un. Yung sa India naman, si Modi, hindi naman yung komunista, di ba? Kasali lang siya sa organisasyon na BRICS ng China. Kaya ito, sinupalpal ni Gibo Teodoro eh. Na talagang pananakot lang naman yung mga pag-display diyan ng malalaking missiles na wala namang laman yan. Mga barilis nga lang na winilding yan eh. Nagdugtong-dugtong na mga barilis. And then pininturahan, nilagyan ng Chinese missile na marka at hinugis na missile pero hindi naman talaga yan lumilipad. Meron silang mga konti lang siguro na lumilipad. Yung karamihan dyan, pananakot lang yan. Pananakot mga kababayan. Patuloy tayo sa video, pakinggan natin ang sinasabi ni Gibo Teodoro. Yung tatlong leader na kung saan hindi sumusunod at sumasalungat sa international law, magkakasama sa parada. Panakot yun eh. Sa akin, panakot yun. Lalo-lalo na sa maliliit na bansa. Tama. Pinuna ng kalihim ang pagpilit ng China na baguhin ang pananaw sa kasaysayan.
kasabay ng pagtutulak nito na palitan ang umiiral na kaayusang pangdaigdig. Giit ni Teodoro, ang tinatawag na bagong kaayusan na inihain ng China ay hindi makatarungan at malayo sa katotohanan kalagayan ng lipunang Chino. Tama. Ang sabi naman sa Biblia, yung New Order na yan, kasi ang gusto ng China ay New Order. Sabi sa Biblia, ang New Order ay sa demonyo yan, sa Diablo, sa 666, di ba? Komunista eh. Di ba? Alam nga naman na ang New Order ay ang Amerika ay New Order na nga yan eh. Ibig sabihin, meron pang gustong baguhin ang kung anong naset na standard ngayon ng demokrasya. Kasi majority naman talaga ng mga bansa ay nasa democratic na side, di ba? Ilang bansa lang ba ang komunista, ang liit-liit lang, di ba? Tapos nagipagbakbakan pa. Lumalaban pa rin sa majority ng mga democratic na bansa. Kaya ano mo makukuha yan sa komunista na yan? Di ba? Alam naman natin yan na gusto nila pantay-pantay lang ang tao, walang mayaman. Pero yung pera ng mga nagtrabaho napunta sa mga opisyalis sa China. Di ba? Kaya hindi pa rin siya pantay-pantay kasi mayaman sila si Jinping eh. Tsaka yung mga ni si Jinping diyang kabinete ay mayayaman kasi nga silang nagkontrola ng kwarta ng China. At kawawa yung mga mga nagninegosyo diyan kasi titirhan lang sila ng pambili nila ng araw-araw na hindi talaga sila yung mayaman doon kasi kinokontrol sila. Kaya dito na lumilipad sa Pilipinas ang mga inchik. Noon pa, dito na nagpapayaman sa Pilipinas ang mga inchik na yan. Kaya nasaktan ang China sa sinabi ni Gibo Teodoro na display lang yan, pananakot lang talaga yan sa maliliit na bansa tulad ng Pilipinas. Kaya nagalit ang China. Dapat daw baguhin ang pananaw natin. Anong baguhin? Baguhin daw ang pananaw natin sa history. Ano bang history na yan? Alam naman natin na mga duwag talaga yung mga inchik na yan. Kailan ba sila nanalo sa Battle of Yultong? 900 kasundalong Pilipino versus 40,000, which is takbuhan sila. Di ba ang mga inchik at pinagsamang North Koreans? Takbuhan eh. Tapos nasa 20,000 yata ang patay doon ng mga Chinese at Koreans. At sa side naman ng Pilipino ay mayroong 200 sa 9,000. Pero all in all, yan ay nakasulat na sa history. Yan ang dapat atin i-commemorate din ng Pilipinas na magpaparade tayo and then Battle of Yultong kung sino yung mga heroes doon. Di ba? I-commemorate din natin yun katulad ng ginawa ng China na palaging nagparada-parada ng mga pinagdugtong na mga basurahan, na pininturahan lamang na mga bariles, hinugis na mga missiles. Yung iba, maraming baldi, pinagdugtong-dugtong yung mga baldi para magbukang missile, nilagyan ng mga fin, ganyan, para magmukhang bomba. Nakakatawa talaga yung insik na yan. Sabi nga ng isang kaibigan ko, papatay daw siya ng 10 inchik o baka 100 pa kapag nagkagira. Marami na talaga ang galit ngayon sa inchik. Dahil nga sa nangyayari na ito na inagaw ang mga teritoryo ng Pilipinas. Sino bang hindi nagagalit? Itong nagsalita ngayon, galit din eh. Kaya nga ako'y kumuha na ng depensa sa sarili ko at sa pamilya ko pagdarating ang mga araw na ito, mga kababayan. Okay, so patuloy tayo sa balita courtesy ng UNTV. Now, Xi Jinping says they want to change the international order to a fairer one. Let's examine the society of China. Is it fair? Is it free? Yun ang tanong eh. Sabi nila mas makatarungan na pangkabuoang ayos sa mundo para mas makatarungan, mas pantay, mas malaya. Malaya ba sila? Ayan, malaya ba yan? Klarong-klaro naman na hindi malaya, di ba? Ay sino bang bansa ang magpasako pa sa komunista? Alam na ng mga negosyante. Paano ka makabili ng Lamborghini? Halimbawa, mayaman ka na, hindi ka pwedeng bumili ng Lamborghini doon sa China. Kaya yung mga taga-pugo na mga scammers na narito sa Pilipinas, sila yung bumibili ngayon ng mga sports car na mamahalin.
sa ibang bansa, dinala dito sa Pilipinas kasi bawal nga sa China. At hindi sila makapag-good time doon ang katulad dito. Katulad sa democratic countries. Kasi walang mga bar doon eh. Walang mga nightclub doon, walang mga KTV video house, wala. Kaya anong meron doon, di ba? Pantay-pantay ba yan? Malaya ba yan? Hindi sila malaya. Nagkataon lang nang isinilang sila, doon na sila sa China at yan ang kinagisnan nila na pamamaraan ng buhay, kaya akala nila normal yan. Pero kapag titira sila dito or sa Amerika, sa Pinas at sa ibang bansa, makikita nila napakalaki ang ano. Kahit nga YouTube, parang bawal doon, di ba? Sa North Korea yata, bawal ang YouTube. Bawal ang Facebook. Sa China ay parang ano lang eh. Hindi masyadong mahigpit. Kasi nga nagkapira din ng mga inchik sa YouTube. Sa mga vloggers doon. Okay, so patuloy tayo sa mga sinasabi ni Gibo na tama naman. At talagang direktang tumatama sa utak ng mga inchik. Lalo na yung Chinese spokesman na si Kim, anong pangalan ba nun? Jun Wakon pala. At yun, talagang nasasaktan sila sa sinabi ni Chudoro, ni Gibo. Dahil nga, may laman talaga, may laman ang sinasabi ni Gibo. At totoo. Okay, so meron tayong pangalawang video clip na courtesy pa rin ng UNTV na atin bigyan ng reaksyon pagkatapos nito. Nakakapaghayag ba yung tao nila? Yung mga Falun Gong, anong ginawa nila? Anong ginawa nila sa Tiananmen? So, sa akin, walang kredibilidad talaga eh. Deficit of trust and credibility at the end of the day. Anya, nasasangkot ang Pilipinas sa tunggalian sa kapangyarihan ng Estados Unidos sa China. Ngunit ayon sa kalihim, propaganda lang ito ng Beijing. Yan ginagamit nila upang huwag tayong tumayo kasama ng ating mga kaalyado na tutulan ang ginagawa nila sa West Philippine Sea at ang pagsakop nila sa Nine Dash Line. Ito mga kababayan, yung sinabi ng China na yan na impluensyahan daw tayo ng Amerika kaya lumalaban tayo sa China. Yan din ang paniniwala ng mga DDS. Ang galing talaga ng mga utak ng DDS, no? Kung ano ang iniisip ng China, yun ang gusto nila eh. Ang totoo niyan, tayo ang nangangailangan ng tulong ng Amerika. At ang dahil ang Amerika ay gusto rin na magtayo dito ng kanilang mga base, i-revive yung kanilang dating base. Kasi nga, strategic na lugar ang Pilipinas dahil nakaharap lang sa China. At isang pindot lang ng ay 1 hour lang ay sasabog na ang China sa mga ballistic missiles na narito sa Pilipinas na hindi pa yan, top secret lang yan. Hindi yan sinasabi pero hinahakot na ng Amerika papunta rito ang mga ballistic missiles na yan. Nandiyan sa North Luzon lahat yan, sa Batanes Island, nakalagay at Palawan. Nakaharap sa China yan at talagang aabot doon. Kaya ito ang kinakatakutan ng China. Kaya sinisiraan tayo sa international community na tayo daw ay nagpapagamit sa Amerika. Ang totoo niyan, tayo ay nagsumbong sa Amerika at nagpatulong. Kasi hindi natin kaya ang China. Kasi ang gusto ni Digong, ibigay lang natin ng WPS, ang Palawan, ang Zambales. Ibigay lang daw sa China, di ba? At ano daw, gentleman's agreement, at mangisda daw ang mga inchik sa atin, mangisda din tayo sa China, pero nangyari, mga inchik lang ang nangisda sa atin. At tayo hindi makapunta sa karagatan ng China. Kalukuhan, di ba mga kababayan? Kaya kahit sinong defense minister ay talagang makapagsalita ng totoo. At totoo naman talaga yan, na nang-aagaw ang China sa ating teritoryo. At yun ang gusto nila. Kaya sinisiraan tayo na nagpagamit daw sa Amerika. Noon, anong nagpagamit? Noon pa nga yung treaty ng Amerika at Pilipinas. 1951 pa yan na pinirmahan right after the World War II na ang dalawang bansang Pilipinas at Amerika ay talagang magkaalyado yan. At pinipirmahan yan ng mga presidente noon. Kaya hindi na bago yung magpatulong tayo sa Amerika. Mayroon na ngang treaty. Kung bombahin tayo, automatic nandyan ng Amerika. At kung Amerika ay may kalaban, automatic din tayong tutulong.
Kasi nung World War II, back-to-back tayo eh. Paano maliberate ang Pilipinas sa Japanese forces? E di, dahil sa Amerika at Pilipino mga guerrilla na Pilipino, nagipaglaban back-to-back with American soldiers. Tinatawag na G.I. Joe. Ngayon, ano tong kabulastugan na sinabi ng China? Kasinungalingan. Kasi matagal na tayong kalyado ng Amerika. At ngayon lang nila sinabi na nagpagamit daw tayo. Hindi tayo nagpagamit. Meron tayong treaty with Amerika na kung sino man sa dalawang bansa ang may kalaban ay tutulungan natin. Okay, patuloy tayo. Yan ay gaslighting sa atin. On the other hand, yung One China policy nila, ginagamit nila tayo sa away nila sa Taiwan. Ngunit, Tama. ilagay po natin sa likod ng isip natin na merong gustong manakop sa atin na gutom dahil gusto kunin lahat ng yaman sa ilalim ng karagatan. Hindi lang sa West Philippine Sea, kung hindi kahit sa Ayan, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi sa buong Asia Pacific. Ay nakarating na nga sila sa karagatan ng India, yung layo-layo na nun. Kaya nagagalit ang India. Kaya itong pinapalabas ng China na parang pananalita ng mga duwag. Mga duwag sa Pilipinas, naduduwag na sila eh. Alam nila na ang Pilipino ay di ba? Sa Battle of Yultong, 40,000 versus 900. Ilang ulit ba yun? 4 times mahigit, di ba? Ang ratio ay 1:4 sa labanan. Kaya kahit meron silang 4 million, meron lang tayong 1 million, talo pa rin sila diyan. 4 million kasundalo ipadala nila dito, meron lang tayong 1 million. Talo pa rin sila. Kuna natin ng example yung The Battle of Yultong kasi mga Pilipino talaga yon lahat. Yung batalyon na yon 900. Parang Spartan 300, no? Bakit hindi gawan ng ng pelikula? Ay ang galing-galing na ang kwento, di ba? Na history. Kung merong 300 Spartans, ito naman ang 900 na bayaning Pilipino. Ano kayang magandang diyan? Titulo sa movies, di ba? Kinalimutan dapat ng ating Commission on Arts na ahensya ay dapat itulak na gawa ng pelikula kasi historical para malaman natin na natalo natin sa isang panahon ang China. Nagamit lamang ay kukunting sundalo. Kaya diyan magaling ang Pinoy dahil kapag ang Pinoy ay ang nagalit ay talagang 1 versus 10 ka-inchik. Isang Pilipino, 10 inchik. Yan ang ratio. Kaya dapat talaga matakot ang inchik sa atin. Okay, so ito na naman. Sinagot na ng China. Dito sa pangalawang clip na ito. Sinagot ng China ang sinabi ni Gibo Teodoro na lang daw ang China nananakot sa maliliit na bansa. Natamaan sila eh. Kasi sinabi ni Teodoro na itong 3 stooges na ito, si Putin, itong kanilang panda, Kung Fu Panda, si Jinping, at yung teddy bear na Apno, Mongoloid, yun si Kim Jong-un. Kaya 3 stooges yan, slapstick. Ngayon, sabi ni Gibo Teodoro, mas masakit kasi ang sabi ni Gibo Teodoro, ito yung mga masasamang leader at talagang masama ang pagkabanggit ni Gibo sa 3 ito, kaya galit na galit ang mga inchik eh. Lalo na yung spokesperson na si Jun Jakun ng China. Kaya ito ang video atin panoorin. Naglabas ng formal na pahayag ang China matapos ang mga komento ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ukol sa Shanghai Cooperation Organization Summit sa Tianjin at sa pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng tagumpay sa Chinese People Wars of Resistance at World Anti-Fascist War sa Beijing. Binigyan diin ng China na hindi ito ang unang beses na naglabas ng tinatawag nila ang anti-China remarks ang kalihim. Giniit din ito ang kanilang papel sa pagtalo sa Japan noong 2nd digmaang pandaigdig ay inilahad na
ang kanilang Global Governance Initiative ay nakatuon sa mas pantay at balanseng mundo. Ito mga kababayan, talagang pag narinig ko itong natalo nila ang Hapon, masama talaga ang ano ko. Talagang sisiraan ko talaga sila. Kasi hindi nila natalo ang Hapon. Kasi nga dito sa Pilipinas din, di ba? Kapag hindi bumalik si MacArthur, talo din tayo. At dito sa Pilipinas, pwede rin tayo mag-claim na napasurinder natin ng Hapon. Pero sa likod pala noon ay may mga Amerikano. Kasi noong World War II, ang China ay Allied Forces yan. Dito yan pumanig sa Amerika. Kaya tinulungan ng Amerika ang China laban sa Hapon. Mabuti pa hindi na yung tinulungan, no? Di ba? Para masakir na lahat. Kaya ito, walang utang na loob tong mga Inchik. Ang totoong history, Amerikano nga ang tumulong sa China dahil Allied Forces. Kawawa nga noon ng mga Chinese, pinagre-rape yung mga babae ng mga Hapon. Ang mga babaeng Chinese, lahat ginawang comfort women, maliban sa mga lula ng mga Hapon. Katulad din sa Pilipinas, ginawang comfort women. Ngayon, kung wala ang Amerikano sa Pilipinas at sa China noon, ay talagang ubos tayo, di ba? Kasi mga Hapon, mga lahing samurai, ang gagaling niyan Kaya may daladalang samurai. Mga warriors talaga yan, ang mga Hapon. May DNA yan ng mga assassins, ng mga Hapon, ng mga ninja, ng mga samurai, ng mga shonin. Di ba? Nandun si Naruto sa Japan. Ay nako, mga kababayan. Kaya itong China walang utang na loob sa Amerika. Kiniklaim nila na sila daw ang tumalo sa puwersa ng Hapon. Hindi nila tiningnan kung sino ang bumumba sa... Kung hindi binumba ang Nagasaki at Hiroshima, manalo na ang Hapon ng gera sa buong Asia Pacific. Kaya binumba na lang yun. Yun na yung last resort ng Amerika para matalo ang Japan. Kasi sa air superiority, kaya nga mayroong kamikaze. Kahit sa aeroplano ay advance ang Hapon noon Meron silang kamikaze squad. Ngayon para matigil na yung pananakop ng Hapon ng World War II, nag-decide ang Amerika na gumamit na ng pinagbawal na atomic bomb. Bawal yun Kaya kawawa ang Japan, ginawang sample. Di ba? Gusto yata ng China na doon naman ihulog sa kanila yung malalaking bomba ngayon ng Amerika. Kaya wag niyong galitin ang totoong bear, di ba? Totoong uso. Yung dragon ng China, bulati lang yan Bulating mukhang dragon. Ang Amerika ay lang yan tinatawag na uso. Yung Papa Bear, di ba? Papa Bear siya Kaya nga lang malalaking bomba talagang ihuhulog niyan kapag magkagera. Kaya China, tigilan nyo na yung propaganda nyo, maling-mali kayo. Hindi kayo nanalo sa World War II kontra sa Japan. Bakit naman kasi ang Japan hindi nag-react sa sinabi na ito ng China? Kalukuhan. Propaganda para maniniwala yung mga Chinese na magaling talaga ang China. Ang totoo niyan, ang Chinese magaling talaga sa kusina yan. Pagluluto ng noodles, ng pansit, ng mga siupaw, ng mga mga kikiam, mga ampaw, di ba? Mga tofu construction, magaling sila diyan. Mga kababayan, wala talaga akong believe sa mga ganyan. Yung mga palabas nila ng mga kung fu, tinatalian lang naman yan ng mga wires at lobid, di ba? Sa totoo niyan ay isang suntok lang yan ni Manny Pacquiao yung mga kung fu nila dyan. Taob na yan. Kaya wala. Panis. At mga sinungaling talaga. Okay, tapusin na natin ang video courtesy ng UNTV. Sa Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig ay inilahad na ang kanilang Global Governance Initiative ay nakatuon sa mas pantay at balanseng mundo. Umaasa rin ng China na magkakaroon ng mas bukas na pananaw si Secretary Chodoro at hindi maging dahilan ng tensyon sa relasyon ng mga bansa. Anong tensyon? Tensyon lang ng Pilipinas at China. Ba't isasali pa yung ibang bansa? Ngayon, para malaman ang katotohanan ng mga propaganda na yan ng China, bakit hindi nila umpisahan?
Magpaputok nga sila diyan sa WPS para malaman nila ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. At baka makikita nila kung gaano kalakas ang Amerika. Pinandyan pa tayo kung tayo ibigyan ng armas ay talagang di ba? Tatapang ng Pilipino eh. Makipag-anuhan nga yan kahit sumpak lang yung dala eh. Di ba noong World War II yung tinatawag na Islam Fire Shotgun, yung tubo lamang? Kaya nga nauso yan sa Tondo eh, sa mga gangster sa Tondo. Yung sumpak, tinatawag yan sa Amerika na Islam Fire Shotgun, na tubo lang ang ginamit. Andin balahan ng shotgun. Yun ang ginagamit ng ng mga gerilla na Pilipino. Andin kapag makaagaw sila ng armas sa hapon, ayun na yun, meron na silang replay na maganda. Totoo yan mga kababayan, na ganyan ka-innovative ang Pilipino. Tubo na lang eh. Binalahan lang ng shotgun. Tapos ambusin nila ng limang dipa lang eh, yung ambush ng mga Pinoy. Magtatago lang sa mga damuhan. Tapos biglang lilitaw, sumpakin yung mga Hapon. Ganun katapang yung mga Pinoy. Okay, anong masabi nyo sa ating binigyan ng reaksyon ngayon na balita tungkol sa nagalit ang China dahil sa sinabi ni Gibo Chidoro na yung kanilang parade ay pananakot lang yan dahil sa nag-display sila ng malalaking armas, mga missiles at nuclear bomb. Paki-comment sa ating comment section mga kababayan, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong, maraming salamat sa lahat.